Sa videong ito, makikitang nagkakagulo ang mga tiga-barangay Daro sa Haro, Leyte. Ang kapitbahay kasi nilang si Sito, balot ng putik. Matapos siyang atakihin ng isang lalaki. Nakadapa siya, tapos sinasakyan yung likod niya. Kung hindi pa dumating, sigurado na nawawalan kami ng tatay. Takot ako talaga. Gusto kong gumanti para sa asawa ko. Oo, mag-iray ito niyo. Mag-iray sa may napalit ikaw mo. Sundang mo, ito niya mo. Pero imbes na ikulong, ang mga binti at paa ng suspect iginapos sa pagitan ng dalawang kahoy na kung tawagin nila, pandog. Maihahalin tulad ito sa paraan ng paggapos sa mga preso nung unang panahon. At ang suspect hindi nakakulong o nakagapos sa presinto, kundi bihag sa bahay ng sinaktan nitong si Sito. Hindi rin maupay nga sugat ito kuhan. Makaluluigad kasi siyempre, parang ito aton. Pero ito ba talaga ang nararapat na paraan upang pagbayaran ng lalaki ang di umano nagawa niyang kamalian? Kailangan ko tulong. Hindi ko gusto yan, pero wala akong magagawa dahil yun ang paraan. Bibili lang daw si Sito sa tindahan nung siya'y atakihin ng lalaki. Pagdating ko dito, hinawakan niya ako, tapos bigla ko sinuntok. Hindi na ko bitawan. Inawat daw ni Sito ang lalaki na nanakit sa kanya. Hanggang ang kanilang bunuan, umabot sa putikan. Dinala ko dun sa paliguan ko ng kalabaw. Hindi ako nang laban. Sabi ko, wag to, huwag mo kusaktan. Mabuti na lang daw ang sigaw ni Sito. Narinig ng anak niyang si Carlo na agad sumaklolo. Pagpunta ko dito, nandun na si tatay. Lubog yung ulo sa putikan. Ang lalaki na gawang pigilan ng mga rumisponde. Hinuli siya. Para hindi makawala, iginapos na nga nila ito. Natanggalong lagi pito ko, ito mo tirit ang durot kuya ka. Bukuan. Nakaligtas man sa kapahamakan, masakit pa rin daw para kay Sito na makita sa ganitong kalagayan ng lalaki. Ang nanakit kasi sa kanya, walang iba, kundi ang 28 anyos niyang anak na si Christian, hindi nito tunay na pangalan. Naawa rin ako pag nakikita ko siya. Ito lang daw kasi ang naisip nilang paraan para mailigtas si Christian na mahigit isang dekada ng bihag ng sarili nitong isipan. Tabog ito sa Miguel. Loko kami.